Magdamag na perwisyo ang idinulot ng isa-isang pagpalya ng maraming planta ng kuryente sa Panay Island. Umabot hanggang 9 ang bilang ng mga plantang zero o walang na-produce na kuryente kagabi, bagamat nabawasan na kanina. Ang kalbaryo ramdam sa buong Western Visayas, kabilang sa probinsyang nakakasakop sa Boracay, pati sa Guimaras at Negros Occidental. At nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil brownout, napaaga ang pagsasara ng mga pwesto sa Kalibo Public Market sa Aklan kahapon. Sinuspindi rin ang klase sa buong bayan. Nawalan din ng kuryente sa Bago Negros Occidental naman kagabi. Habang sa Bacolod City, nagfa-fluctuate ang kuryente kaya pansamantalang nagpatay ng appliances ang ilang establishmento. 3 power plant kasi ang pumalya dahilan upang maapektuhan ang buong isla ng Panay. Kung nasaan ang Iloilo, kabilang ang Iloilo City, pati Antique, Aklan at Capiz. Damay din ang kalapit na isla ng Guimaras. At Negros Occidental, kabilang ang Bacolod City. Sa isang punto kagabi, 13 power plant ang sumadsad sa 0% ang na-produce na kuryente. Pero ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, unti-unti namang bumalik ang supply. Nasa 3 na lang ang walang na-generate na kuryente as of 4 p.m. kanina. Bagamat 5 iba pa, ang wala pa rin kalahati ang porsyento ng na-produce na kuryente. Minamatch natin yung i-restore na consumption or load dun sa pumapasok ng generation. We are being very conservative and really preserving the transmission system so that yung repeated voltage failure hindi mangyari. Pero bakit nga nagkaroon ng malawakang power outage sa Panay Island at mga kalapit na probinsya? Ayon sa NGCP, tanghali kahapon na magka-issue ang boiler feed pump ng Unit 1 ng isang planta ng Panay Energy Development Corporation o PEDC na sinundan ng isang unit ng PAM Concepcion Power Corporation at isa pang unit ng PEDC. Damay na ang buong Western Visayas. Under investigation pa yan. No? So right now, the information is the initiating event was the sudden emergency shutdown of PEDC 1 at 83 megawatts. So that's a big chunk, no? Tapos 2 hours later, at around 2 p.m., 2 more units went down too much na. Kumbaga, almost zero generation output na for Panay Island. We are also calling on NGCP, the root cause of the problem, to give regular updates to the population so that we will understand the degree of their incompetence. Pero transmission lang ng kuryente ang hawak ng NGCP, hindi produksyon nito. Kaya pagdidiin nito, hindi lang transmission ang nagiging issue. There of course transmission solutions, there are also generation solutions. If you don't have power in the island, there is nothing to push and there's nothing to push with. So now we are really just waiting for the power plants to go back online so that we can restore the system. ayon sa NGCP, bukod sa pagpapabuti ng transmission lines, mainam din daw na magkaroon ng mga karagdagang baseload plants na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Panay Island. Giit naman ng Energy Regulatory Commission o ERC, nasa posisyon ng NGCP para malaman na may problema sa sistema. Siniguro ng ERC na ginagawa ang lahat para maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon at utos na dalasan ng update sa mga consumer. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.